Ayan, Jules, alam naman natin na napakainit na ng issue pagdating dun sa mga turista o mga commuters na sumasakay ng bus papunta sa mga probinsyang gusto nilang puntahan dahil nga marami na rin mga aksidente. Recently, no? Yes, so pag-uusapan natin yung security, paano nga ba yan na dapat aksyonan, lalo na ngayon talagang talamak na ang mga aksidente. Pag-uusapan po natin yan, let us all welcome this morning our very special guest, Mr. Cesar Cruz, President po ng Philippine Tour Operators Association. Good morning, sir. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning. Good morning. Sir, Salamat. alright, first things first, ano po ba itong PhilToa na tinatawag and ano po yung mandato ninyo? Ang PhilToa or Philippine Tour Operators Association ay isang samahan ng mga inbound tour operators sa buong Pilipinas. Okay. Kasama namin sa mga miyembro ang mga hoteliers, resorts, airlines, and other allied services ng tourism industry. Alright. Pero sir, before we continue, baka gusto nyo ng coffee. Kasi garing to sir. Popular yan. Whenever you go to Banawe, the Ifugao coffee is always Very really authentic. Authentic nga talaga. Anyway, sir, nabanggit nyo nga na yung members nyo, iba't iba from the hotels and other groups. Pero sir, paano nyo ba na-ensure itong security ng mga tourists natin papunta sa iba't ibang parts ng provinces? Kami bilang mga tour operator, may mga ginagawa kami mga tour packages going to Banawe, going to Ifugao. Gumagamit kami ng mga accredited tourist transport. Okay. This being an accredited tourist transport, it gives already a certain area of security para dun sa pagbibiyahe ng ating mga turista, Pilipino man o mga foreign tourists. No? Of course, yung sa ating hindi natin maiiwasan ang paminsan-minsan paggamit din ng mga public buses. So far, dito kami nakikipag-cooperate sa Land Transportation Commission para masigurado na yung mga binibigyan ng mga prangkisa na papuntang Ifugao or Mountain Province ay talagang karapat-dapat. At hindi kolorum. Yan na naman tayo sa kolorum na mga pasaway. Yan ang ating mga nakakita na mga na-aksidente, nagkaroon ng mga aksidente ay walang tamang papeles, dokumentos at hindi talaga accredited or even franchise holder na binibigay ng ating LTO. So, Jules, alam natin na napaka-importante na talagang unahin natin yung safety and security. Kasi kung gusto nating umangat yung papasok na turista sa atin, at syempre we're also promoting syempre yung mga lugar dito for our tourism. So, dapat talagang i-check natin mabuti at dapat siguraduhin natin na yung security at safety nila maayos. Kaya, sir, ang tanong ko, paano ba natin ano pong masasabi ninyo sa sunod-sunod at talamak na kaso ng mga aksidente ng bus? Ang sabi mo nga, aksidente yan, no? So talagang Hindi hindi natin maiiwasan. napipredict, hindi maiiwasan. Ang magagawa lang natin dyan ay mabawasan, no? Yes. At para Okay. mabawasan ito, ay kailangan nating implementar ng mga regulasyon na dapat na isagawa. Ngayon, kung hindi tayo susunod sa mga regulasyon na yon, talagang dadami pa yung aksidente na to. Ang isa pa rito is talagang napakalaki ng bagay ng pagtutulungan natin sa LGU, no? Yes. Para sa pag-implementa naman ng mga traffic rules and regulations lalo doon sa kanilang mga nasasakupang area. Wala tayong magagawa talaga sa aksidente nga. Ang magagawa lang natin ay kung paano natin mababawasan yung mga aksidente. How to prevent. Kumbaga prevent and mitigation nga. Better to apply preventive. Alright. Pero sir, anong pananaw nyo hinggil nga dito sa mga hakbang ng mga institusyon na mas naghigpit nga para mabawasan yung kolorum? Sa tingin nyo ba, paraan yun para mabawasan yung mga, para ma-determine agad kung paano agad Kasi maayos? medyo mabigat na ngayon yung penalty, malaki million yung for a bayad. bus, diba? Oo, 1 million. Well, dapat lang, no? Kasi, can you imagine ang isang sasakyan na hindi naman talaga naka-angkop sa standard ng ating LTO o ng ating sistema sa paglalakbay, para takbuhin mong ganyan. Talagang pagka hindi ka nagigpit ng garon, talagang yung aksidente natin tinatawag, hindi mo siya iniiwasan. Talagang tinutuhog mo yung aksidente na yon. So, imbis na iwasan mo siya, ngayon, tama itong pag-implementa itong penalty ngayon sa mga kolorong transportation. Ang gusto lang natin sana mangyari dito ay sabi nga ng mga ibang bumibiyahe dyan,
lagyan din ng konting window na maka-adjust yung mga, pero hindi napakatagal. Kasi nga mangangailangan niya ng isang capital din para magkaroon sila ng mga bagong units ng sasakyan. Pero dapat mabilis din implementa yan. Okay, so you've mentioned about security and safety para mas ma-promote pa ating turismo. Pero syempre, besides po ito, ano pa ba yung mga dapat natin gawin para ma-promote pa lalo yung turismo ng ating bansa? Alam mo, ang Ifugao, actually, ang misnomer dito, lagi natin tinatawag siya as Banawe, no? Yeah. Sa Ifugao, meron talagang 4 na grupo ng rice terraces na dineclare na UNESCO World Heritage Site. Okay. So, Banawe Rice Terraces ay hindi lahat ng mga grupo ng mga rice terraces. So, ang 4 na UNESCO World Heritage Site na talagang grupo ng rice terraces ay ang Mayawyaw, ang Batad, ang dito sa Hunduan, at yung isa ay nasa Kalinga. Nasa Kiangan. So, ito ang hindi nalalaman ng mga ibang tao na pagka pupunta sila ng Ifugao, pupunta ako ng Banawe. Pero ang ginagawa namin dito sa aming asosasyon ay ang tamang pag-educate sa mga tao na ang importante pag pumunta ka ng Ifugao, naintindihan mo na hindi lang Banawe Rice Terraces ang pinupuntahan mo. Siyempre, nandiyan rin yung pagkain, di ba? Yes. Napag-usapan natin yan kung gaano kasarap. At marami rin tayong, malalaman natin yung kanilang kultura, lalo na yung pagsasayaw. Marami tayong pwedeng matutunan. At lalo na nakakatuwa po dahil sinabi hours na lang papuntang from Manila going to Ifugao. So talagang within reach, kayang-kaya na natin puntahan. Kaya nilalagyan din namin ng ibang angulo ang paggagawa ng mga pakete sa Banawe. Hindi lang ba sa sightseeing, hindi lang so promote namin ang pinaka-nature trailing ng pagpunta mo sa mga, pagbisita mo sa mga rice terraces. Nagbibigay din kami ng volunteerism program sa mga rice terraces ngayon. And of course, besides Ifugao, ano pa po ba yung tingin yung malaki ang potensyal na maipush natin para sa turismo ng ating bansa? Pag sinabi mong Ifugao kasi, sakop siya ng Mountain Province. Ang Ifugao ay isang gateway to the Cordillera area. So ngayon, instead ng pupunta ka lang ng Ifugao, kasama mo na rin yung Sagada, ang Mountain Province, ang Bontoc, papunta ka na rin ng Benguet. Okay. Ngayon, pag mula ka sa Cordillera, pupunta ka ng banda ng Silangan, na ando ng area ngayon ng Ilocos Region. Konektado ngayon yan ng mga road network, going to the eastern part of the Cordillera and going to the western part of the Cordillera. So pag promote mo ngayon, dukan ka ng Cordillera, kasama yung magagandang beaches ng east at saka ng west, no? So, gano'n kami mag-promote ngayon ng mga tourist destination dito sa ating bansa. Okay. Sir, based naman po dun sa observation nyo, since nasa industriya naman kayo ng turismo, no, gaano ba nakakatulong itong yung turismo mismo para mas mapalago o umunlad yung mga rural areas? Ang turismo ay ang sinasabi nating sunshine industry. Kasi ang industriya ng turismo provides this multiplier effect, no? So, isang turista nakakapag-provide yan ng 10 trabaho. 10 trabaho na ilan na yung tulungan mo sa isang lugar natin. Alright, sabi nga nila, it's really more fun in the Philippines. Kaya naman, Jules, ito nga pinapaalala ko sa ating mga boss, wag po tayo maging dayuhan sa sarili nating bansa. Let's travel around the world, lalo na itong Ifugao na sabi nga nila, Switzerland of the Philippines. Yes. So talagang hindi mo na kailangan pumunta pa ng ibang bansa para makakita ng magagandang lugar. Dito na mismo sa ating bansa, marami na. So, At masabi ko lang, sa September 5 to 7, para sa pagpapromote domestic tourism, meron kaming Philippine Travel Mart na ginagawa sa SMX Convention Center. alright, so ngayon, before we end our interview, do you have any message to our viewers? Sabi nga natin, bago maging madayuhan sa ating sariling bansa, bago tayo pumunta sa labas ng Pilipinas, matutunan natin i-appreciate ang napakagandang mga tanawin dito sa Pilipinas. Hindi lang po tanawin, napakarami rin ng mga aktibidades para sa mga turista rito sa ating bansa. So before you go out of the country, then visit the most beautiful country in the world, and that is your country. And of course, Jules, bago pahabol lang, there are so many ways in our own little way on how can we contribute, lalo na sa pag-promote ng ating bansa. Oo, kasi yung social media pa lang, Yes. Instagram, Facebook, ang dami-dami na Malaking ngayon. bagay na yan. Alright, so thank you so much for joining us Thank this you. morning. That was Mr. Cesar Cruz, President of Philippine Tour Operators Association. Thank you, sir.